at welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, the first murder na chain. At syempre, patuloy pa rin po tayo sa ating topic na Bible character edition. So, ang ating concept for today ay Cain, the first murder concept. Cain's story reveals how unchecked sin in the heart leads to devastating consequences. Though God warned him and invited him to rule over sin, Cain allowed anger, jealousy, and wounded pride to grow. His failure was not merely in action but in affection. His heart was misaligned with God. Cain's life teaches us that worship without repentance breeds resentment and anger. Unmanaged, eventually proceeds destruction not only toward other but toward oneself. At may kita natin ito sa Genesis chapter 4 verse 1 to 12. Ang sabi dito, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nanganak na ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kasunod dito, ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapangalaga ng tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kaawan, ang taba ng mga iyon, at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit, hindi niya pinahalagaan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nangingintig ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagagalit? Bakit ka nagalit? Bakit nangingit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at nangyari nang sila nasa parang tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, ewan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? At yun po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa ating teaching. First teaching, Cain's anger escalates to the murder of Abel. So, yung galit na meron si Cain towards sa ating Panginoon, nag-lead siya ng kamatayan tungo sa kanyang kapatid na si Abel. Sa ating second teaching naman, Cain's problem is problem of the heart. So, yung problema ni Cain, hindi siya nasa Diyos, kundi nasa kanyang puso dahil hindi niya yun gagawin kay Abel kung talagang mahal niya yung kapatid niya. At syempre, kung meron siyang pagmamahal at takot sa Diyos. Sa ating third teaching naman, Cain's status, a restless wandered on earth. So, sinabi rin dito na si Cain, ang status niya dito sa mundo is yung restless na kung saan galit ang kanyang pinaiiral at hindi yung pagmamahal. Sa ating application naman, first application, mind your own heart issues before coming angry. So, kailangan bago ka magalit or bago ka magbunton ng galit sa ibang tao or pati sa Panginoon natin, dapat alamin mo kung ano yung anger issue ng iyong puso, yung nararamdaman mo bago ka magalit. Sa ating second application naman, minimize your anger by engaging in true worship. So, kung ikaw ay nagagalit sa ibang bagay o sa isang tao, towards sa isang tao, mapapalitan nyo ng goodness in heart, lalo na kung ikaw sa puso mo na meron ka is nag-engage sa relationship o worship para sa ating Panginoon. Sa ating third application naman, manage your anger before it becomes a sinful act. So, tayo kasing mga tao, meron tayong ugali na kung saan kapag nagagalit tayo, minsan hindi na natin nalalaman kung ano yung ginagawa natin or lumalampas na tayo sa limitation.
So, sa ating discussion, why is unresolved anger dangerous to both our worship and relationship? Para sa akin kasi, kung maayos yung relation, o kung maayos ka na nag-worship sa ating Panginoon, magiging maayos din yung relationship mo sa isang tao. Kasi, si God ang nagbibigay lahat sa atin. So, kapag inuna natin siya, siya lahat ang gagawa sa lahat ng bagay na meron tayo. And sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? Natutunan ko sa devotion natin ngayon na hindi mo kailangan digtahan yung sarili mo na galit yung mauuna sa ibang tao o sa isang tao. Kasi kapag galit ang pinairal mo sa puso mo, kasalanan ang mamumutawi sa'yo. And how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa sarili ko yung devotion natin ngayon sa pamagitan ng hindi na kailangan pang yung galit ko is hahantong na into kasamaan. So, kapag nagagalit ka or nagagalit ako, ang gagawin ko na sa sarili ko is iisipin na yung magandang bagay na pwede pang mangyari kung hindi ko papairalin yung galit sa puso ko. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.